ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mo ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon, at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit, at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamanga-manga sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamasang lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng panampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Jesus, ang buhay na bato, at sa kanyang pamagitan, tayo maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin,
Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kaganahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dingginin niyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoong aming Diyos. Dingginin niyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi dito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dingginin ninyo ang inyong alipin at inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dingginin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Mga ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw, na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapate, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa yung panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtaob ang kanilang mga misa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang maipakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus
ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila o ang sentrong simbahan ng ating Archdiocese ng Maynila at ng Pilipinas. Dito po natin tingnan ano yung kahulugan ng templo. Sa salita po ng ating Panginoon na Hebreo, ang templo ay mikdas. Pero dito po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 22, ang tinutukoy dito na templo o naos ay yung iba't ibang pag-unawa ng templo. Ang templo ay maari yung tinatawag na gusali na sentrong bahay dalanginan. Pangalawa, ang templo ay yung pagtitipon ng lahat na nanalig at nampalataya. At pangatlo, ang templo ay siyang sentro ng ugnayan ng Diyos at ng tao. Dito sa pangatlong ito, dito po natin makita ang tinuturing ng ating Panginoon, ang templo. Ang templo ay siya mismo. At ang ugnayan ng Diyos ang tao, na malaliman na ugnayan sa pagpapahayag ng ating mga saloobin at ng ating pag-ibig at pagmamahal, pamintuho at ating pagpapahayag o pagpatutuo ng pananalig ay doon na sa templo na buhay. At ang templo na buhay ay ang ating Panginoon Hesus. Kaya nung sinabi niya na gibain mo ang templong ito at sa pangatlong araw ay kanyang itatayo, yun po ang kanyang kamatayan na siya ay patayin kay templo ay gibain at itatayo. Siya ay mabuhay muli pagkarating na pangatlong araw. Kaya tinatawag nila ang templo na hindi lang ito gusali. Kapag gusali o bahay dalanginan na sentro, ito ay tinatawag na Bet Elohim. Bet, bahay, Elohim, ang bahay ng Diyos. Na nasabi naman dito sa ating ebanghelyo, yung ekos. Ilang beses po na ulit, dahil sabi ng ating Panginoon, nung kumuha siya ng lubid, dahil nakita niya na may mga nangangalakal, nagbebenta, nagtitinda ng baka, ng tupa, ng kalapati. Ito po yung mga tatlong mga iaalay na mga susunugin pambayad ng kasalanang nagawa ng mga tao. At ito ay, kung atin pong tingnan, bakit po naroon sila malapit sa templo? Sapagkat ang sinasabi sa Midras at Misna, na lalo na sa Misna sinasabi, na ang dapat ialay ay walang bahid ng anuman na kapansanan. Siyempre, pag manggaling pa sila sa malayo, huwag kung ano mangyari sa iaalay nila ng mga baka, mga tupa at kalapati. Kaya nandoon na lang, bibili nila dahil dapat perfect ang alay para sa templo. Kaya naroon po. Pero ayaw ng Panginoon sapagkat kailangan ang pagrespeto. Ang pagrespeto ng templo ng Diyos. Ang tinuturing niya na templo kung saan doon siya kumuha ng lubid at pinagtabuyan yung mga
nangangalakal doon. Ito yung tinatawag na templo na ginawa o itinayo ni dakilang Herodes. Si Herod the Great, siya yung nagtayo doon kasi yung unang templo ni Solomon na napakaganda, yun po ay nasira dahil sa gyera ng mga Israelita laban sa mga iba't ibang mga bansa. At marami pong ang kasunod na mga templo ay yung templo sa panahon ng Roman Empire na itinayo ni Herod the Great. Ito po yung templo na kung saan naroon ang ating Panginoon at Kanya pong itinaboy ang nangangalakal doon sapagkat ayaw niyang madungisan ang bahay ng Panginoon. Kaya tinatawag niya Ikos Totio. O dahil ang ating Panginoon ay nagsalita yun ng Hebreo, yun ay Beth Elohim. At ito yung panahon na malapit na po ang ating Panginoon. Umakyat siya doon sa Jerusalem dahil malapit na po ang pagdiriwang ng tinatawag Pasko ng mga Hudyo. Itong tinatawag na Paskwa ng mga Hudyo o Pasko ng mga Hudyo, ito yung Paska. Ang Paska, yun yung panahon ng pagtawid sa panahon ng Exodus na kung saan ang hinirang na bayan ng Diyos ay iniligtas at ang kanilang mga pintuan ay nilagyan ng dugo ng tupa upang hindi papasok yung anghel ng kamatayan. Kaya ang tawag Paska, ibig sabihin ay yung lumihis ang o kaya tinatawag na ang Paska ng kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yun yung unang Paska na sa bawat 14 na araw ng buwan ng Nisan. Nisan ay isang pangalan ng kalendaryo ng mga Hudyo. Ito po ay ginaganap dahil mayroon na po silang tinatawag na pagtawid o paglihis ng kamatayan sa kanila at sila'y nagkaroon ng kaligtasan at napunta sa bayang pangako. Ito po yung panahon na napakalaki, kaya ang ating Panginoon ay nagpunta roon. Pero, Kanya pong nakita na hindi ginagalang ang templo ng Diyos. At paano naman, bakit mayroon pong mga namamalit ng pera? Sapagkat ayaw po ng mga tao doon, ialay nila ang pera ng Roman Empire na laging ginagamit. Ang kanilang ginagamit lang yung tinatawag na pera ng tinatawag na Tyrian na pera dahil yun lang ang kanilang ialay dahil ang pera sa Roman Empire, naroon po ang mukha ni Caesar na ayaw ng mga tao. Dahil gusto ng mga tao na ang kanilang inaalay na pera ay para sa Diyos. Kaya pagkatingnan po natin, napakarami pong mga detalye na dapat po natin tingnan na ang templo o gusali na material ay naging gusali na buhay na kinumpuni ng buhay na katawan una sa lahat ni Kristo at noong nabuklod na, nabuo na tayong mga nanalig sa ating Panginoong Hesus, tayo rin ay nagiging templo ng Diyos. Mga buhay na bahagi ng templo ng Diyos na kung saan nananahan rin sa atin ng Espiritu Santo. Kaya tinatawag na tahanan tayo ng Espiritu Santo dahil tayong lahat ay buhay na templo ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na ang pag-iisip mula sa gusali na ito yung sinasabi ng mga tao, 46 ang pagtayo ng templo at sinabi mo 3 araw lang dahil yung gusali ay matagal na niitayo. Pero ang tinuturing ng Panginoon na templo ng kanyang sarili ay ang kanyang pagkabuhay muli. At itong pagkabuhay muli naging bagong templo na tinatawag na mistikong katawan ng Panginoon. Siya ang ulo, tayo po ang bahagi, tayo po ang membro sa katawan ng Panginoon. Ito yung tinatawag na templo.
At ngayong araw ay atin pong ginugunita ang pagtatalaga ng katedral na siyang sentro na bahay dalanginan. Tinatawag po na katedral mula po sa salitang katedra, upuan, dahil doon po nakaupo ang pinuno ng simbahan, ang kardinal, kaya tinatawag na katedral. Kaya ang katedral ay nagiging tinatawag na inang simbahan, hindi lang sa Maynila, sa buong Pilipinas, dahil dito po nagsimula ang diocese at naging archdiocese ng Maynila, na siyang naging sentro para sa ating lahat upang tayo ay nagtitipon sa pangalan ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay madama po kung saan tayo nagtitipon. Dahil sinasabi po nating Panginoon, kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay nariyan ako. Ibig sabihin, tayo ay buhay na templo ng Diyos. Kailangan nating igalang ang bawat isa. At kung tayo dito sa gusali ng kahit anumang templo, anumang simbahan, basilika o kapilya, dapat atin bigyan ng paggalang sapagkat dito po nanahan ang Diyos sa piling natin. Kaya ipakita po natin ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sa pagitan ng palakpakan po natin ang ating Panginoon na tayo na buhay na templo sa Kanya na naway magnahan siya sa ating piling sapagkat ang Kanyang pag-ibig, wagas na pagmamahal sa atin ay siyang nagliligtas sa atin at siyang naghatid sa atin na buhay na naganap at kasya sa pamagitan ng ating Poong Isus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang sa pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling magkakatipon sa iyong hapag. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang
Pag dito'y mananta sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. May narapat mong manahan sa bahay dalangin ng itaniyo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng Espiritu na makipagkapupuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo. Palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo isasapit ng maluwalhati. Kay kaisa ng anghel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbunyi siyang karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ngapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyahin tayo ng kapayapaan sa sitsa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po tayong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsang Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers,
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay, naghihirap, tigib ng sindakat, alipin ng kasalanan. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Naghihirap, igib ng sindakat, alipin ng kasalanan. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos na misa,
babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, nilob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkalob mong sa aming pakikinabang kami pananahanan ng iyong kanang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga ugnay sa iba't ibang social media platform, na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Kayo pong narito, kayo naugnay, lahat ng naglilingkod, naway pagpalain kayo ng Diyos at makatanggap ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw ngayong Pasko. Ngayon po ang basbas, nangyari po namin ito bagya, magay-bagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Bastasan po ninyo ito maimahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa inyong lahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong... Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.